Matapos ang bakbakan ng Gilas at Turkey, inilatag ni FIBA ang mga nakita o napansin sa kupunan ng Gilas Pilipinas, partikular sa naging trato ni Coach Tim Cone sa nasabing bakbakan. Ano nga ba nakita ni FIBA sa Gilas Pilipinas, lalo na sa naging atake ni Coach Tim Cone? Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Sa score na 84-73, hinatulan ng Turkey ang Gilas Pilipinas at base sa nakita ng FIBA, umasa ng husto si Coach Tim kay Justin Brownlee. Narito ang pahayag sa isyong yan. Tutukan natin ang report ng FIBA sa FIBA.basketball. Lubos na umasa si Coach Tim kay Justin na magandang kondisyon at nagtapos ng may 21 points. Ang kanyang offensive presence at skill set ay mahalaga para sa Pilipinas. Pero kailangan niya magkaroon ng matinding impact mula sa perimeter. Nagbuslo lang siya ng isa sa 7 birada niya sa 3-point area. Okay, 21 points sa loob ng 37 minutes si Justin Brownlee, guys, ha. Pero nakulangan pa si FIBA kasi bitin yung kanyang birada sa 3, Imagine, 1 out of 7. Sayang, di ba? Tapos 9 out of 15 siya sa loob. Isip siguro ni FIBA, kung pumasok yung mga birada niya sa 3, baka may kinalagyan ng Turkey sa bakbakan, di ba? In fairness kay Justin, malaki na yung 21 points sa loob ng 37 minutes, hindi na masama yun. And given na rin naman kasi na hindi lahat ng birada ng player papasok, di ba? Depende rin sa pakiramdam ng katawan mo yan, Sa Asian Games, swerte tayo doon kasi ang ganda ng kamada niya sa 3 ng mga huling minuto. Bakit nangyari yan? Kasi pakiramdam niya, pakiramdam ni Justin o feeling ni Justin, lahat ng birada niya papasok, Kaya makikita mo sa kanya na kahit malayo, kahit may bantay, tira lang siya ng tira ng time na yon. Actually, si Junmar, isa rin sa mga sinandala ni Coach Tim sa bakbakan kagabi, di ba? Nagtala lang naman siya ng double-double na performance versus Turkey. 17 points, 11 rebounds. Ang laki rin ng impact ni Junmar. Parang hindi ata bumababa performance nito kahit nagkakaedad na po siya, di ba? Parang mas nagiging maasim habang nagkakaedad si Junmar. Habang binigyan din ni FIBA ang pagkakaroon sana ng mas matinding impact ni Justin sa perimeter, hindi rin niya pinalampas ang pinaka-naging issue sa kupunan ng Gilas versus Turkey. Narito ang pasabog. Tutukan natin ang report ng FIBA sa FIBA.basketball. Metaphors aside, ang Pilipinas ay maaaring tunay na banta sa Latvia at Georgia kapag sinuwerte sila sa mga tira. Ang pangunahing issue lang sa ngayon ay ang foul trouble ni Kai Sotto. Natapos niya ang laro ng maaga na may 5 fouls. Ganon din ang rotation ni Coach Tim Cone. Sina Japet Aguilar, Mason Amos at Kevin Kiambao ay nagtala lamang ng halos 13 minuto ng pinagsamang oras ng paglalaro. Isa-isahin natin yung mga sinabi ni FIBA. Una, yung maaaring banta ang Gilas sa Latvia at Georgia. Maganda yung nakikita ni FIBA. Ibig sabihin kasi nun, kahit tinalo tayo ng Turkey sa tune-up game, 84-73, naniniwala si FIBA na may kalalagyan ng Latvia at Georgia kung hindi nila seseryosohin ang Gilas Pilipinas. Kung sakaling magkakamali ang dalawang higanting kupunan sa Group A, posibleng biguin sila ng Pilipinas. Yun yung dating, di ba? Pangalawang issue, yung foul trouble ni Kai Sotto. Ibig sabihin ni FIBA, mas malaki magagawa sana ni Kai Sotto sa team kung iniwasan niyang ma-foul trouble. Meron lang siyang 19 minutes sa court, tapos nung 2 minutes and 35 seconds na lang yung natitira, na fouled out na siya. So sayang yung pwede pa niya magawa sana sa mga natitirang minuto, di ba? Hindi rin siya ganong makakilos ng maayos kasi nga marami na siyang foul kagad bago pa siya ma-fouled out. Pangatlo, yung rotation ni Coach Tim Cone. Imagine, 12 minutes and 51 seconds combined para kay Japet, kay Mason, at kay Kevin Kiambao. Ibig sabihin, hindi ganun katindi yung pagbalasa ni Coach Tim Cone sa tao niya. Guys, base kay FIBA to, binibigyan lang natin ng reaction. Ito kasi yung mga napapansin niya na sa palagay niya is makakatulong sa Gilas sa mga susunod na bakbakan kung magagawa ng paraan ni Coach Tim na ayusin yung rotation ng players. Tamang playing time sana, di ba? Yun ang sinasabi ni FIBA. Pero syempre, in fairness naman kay Coach Tim, alam niya yung tactics na nilatag niya versus Turkey. Alam niya yung mga ginagawa niya sa loob. Posible kasi na sinusubukan niya yung ganong sistema. Sa pagpapatuloy ng FIBA sa kanyang pagsoko sa naging laban ng Gilas at Turkey, binanggit niya ang pinaka-main issue na dapat umanong ayusin ni Coach Tim patungo sa Latvia Olympic Qualifying Tournament. Ano nga bang main issue na nakita ng FIBA sa Gilas Pilipinas? Tutukan natin si FIBA sa report ng FIBA.basketball. Ang pangunahing issue na tutugunan ni Coach Tim Cone bago ang FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Latvia ay ang transition defense. Sa maraming pagkakataon kasi, nagawa ng kupunan ni Ergin Ataman na tumakbo kung saan hindi handa ang kupunan ng Gilas Pilipinas para i-challenge ang fast break. Ayun ang pinaka-nakikita ni FIBA na dapat ayusin ni Coach Tim patungo sa Latvia. Yung transition defense. Hindi kaagad sila makababa, di ba? Meaning naiiwan sila ng kabila at ang resulta, easy 2 points kasi nga walang depensang nailatag sa rumargas ang kalaban mula
sa pagkuha ng bola. Again, in fairness kay Coach Tim, ito talaga yung time na dapat nilang malaman kung anong gagawin nila sa OQT Latvia. Ganon din naman yung sinabi niya bago sila umalis, di ba? Sabi niya, hindi mahalaga kung manalo or matalo sila sa tune-up. Mas mahalaga kasi sa kanila, yung ma-feel mo yung laban versus Latvia at Georgia sa OQT. Yung ma-feel mo yung kahandaan mo sa mga susunod na bakbakan. So, sa palagay natin, nagsimula na nilang maramdaman yon habang kaharap nila ang Turkey kahit wala yung mga NBA players nila doon. So guys, maraming salamat.